And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. One Talk PH nga pala mga kababayan, nagbabalik po para sa panibagong update. At eto na mga kababayan ang pinakamainit na balita. Nako mga kabatid, delikado po ito ha. Bansang China mga kababayan, gusto pong agawin sa Pilipinas ang isla ng Batanes. Oh mga kabatid, tandaan nyo, no? Panahon pa lang po ngayon ni Pangulong Marcos, pero ang China mga kababayan, no, may panibago na namang plano sa ating mga teritoryo. Nako mga kababayan, paano na lang kaya kung si Vice President Sara Duterte na ang presidente ng ating bansa? Na kung saan mga kabatid, kilala po sa pagiging pro-China. Ano kayang gagawin mga kababayan ni Vice President Sara Duterte kung sakali mga kabatid manalo siyang presidente? Ipagtatanggol niya kaya mga kababayan itong teritoryo natin o ibibigay na lang niya sa bansang China? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin itong video mga kapatid galing po sa UNTV at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Posibleng hindi lamang simpleng usapin ng teritoryo ang pag-uugnay ng China sa Batanes. Ayon kay International Studies Professor Renato De Castro, may malaking papel ang Batanes at Luzon Strait sa anumang planong militar ng China laban sa Taiwan. Ito mga kapatid sa mga hindi po nakakaalam, sa darating na 2027 mga kababayan, plano na pong girahin ng China ang bansang Taiwan. And ito mga kabatid, sa narrative po, sa bagong naratibo po ngayon mga kababayan ng bansang China, sabi po ng Beijing mga kabatid na ito daw isla ng Batanes mga kabatid ay extension pa daw ito ng bansang Taiwan. So ibig sabihin yan mga kababayan, parte pa po ng China ang tawag dito ang isla ng Batanes. Kasi nga mga kabatid, ito pong bansang Taiwan mga kababayan, technically ay China pa rin po yan. Tinatawag po sila mga kabatid na Republic of China. Samantalang ang mainland China mga kababayan na nasa ilalim po ngayon ng leadership ni Xi Jinping, yan po yung tinatawag mga kabatid na People's Republic of China, na kung saan mga kababayan, mga komunista po mga kabatid ang nagpapatakbo ngayon sa mainland China. So kung ganito ang claim mga kababayan ng bansang China mga kabatid na di umano'y extension pa ng Batanes, extension pa ng Taiwan itong Batanes mga kabatid, malaki ang posibilidad na kung sakaling masakop nila mga kababayan ang bansang Taiwan, pati ang Batanes mga kabatid, kukunin po ng bansang China. Ang tanong dito mga kababayan, ano kaya ang paninindigan dito ni Vice President Sara Duterte? Kasi nga mga kabatid, may plano siyang tumakbo sa 2028, di ba? What if mga kababayan, kung si Sara Duterte ang uupong presidente ng ating bansa, ano kaya sa tingin nyo mga kabatid ang gagawin ni Vice President Sara Duterte? Ibibigay niya kaya mga kababayan sa bansang China itong isla ng Batanes o ipagtatanggol niya? I-comment nyo dyan mga kabatid sa ating comment section ang inyong sagot. Tuloy natin to. Dahil ito ang estratehikong daan sa pagitan ng Luzon at Taiwan. Anya, kung target ng Beijing na sakupin ang Taiwan pagsapit ng 2027, mahalaga ring magkaroon ito ng control sa Luzon Strait. Kasi nakikita naman natin na ang strategic relevance ng Taiwan sa gitna ito ng Luzon at ng Taiwan. At balak talaga ng China na talagang hindi lang sakupin ang West Philippine Sea, South China Sea, baka pati na ang Luzon Strait. Nako mga kabatid, paano na lang si Amy niyan? Senator Amy, di ba sabi mo, certified DDS ka? Kung magkatotoo itong sinabi ni De Castro dito, ni Professor De Castro,
Ano sa tingin mo, Senator Amy? Papayag ka ba, no, na ang lawag ay sakupin na ng bansang China? Papayag ka ba na ang buong Luzon, Senator Amy, kasama na ang inyong bayan, no, sakupin na ng bansang China? Diba? I don't know, mga kababayan, kung ano ang opinion dito ni Amy, mga kabatid, no, sa balitang ito. Pero mga kababayan, napakadelikado po nito. Biruin nyo yan, buong Luzon, mga kabatid, ano, ang gustong kunin ng bansang China. Paano pag nangyari to, mga kabatid? Tutungangan na lang ba tayo? Aantayin na lang ba natin, mga kababayan, no, na ibabagsak ng China yung kanilang mga missile sa ating mga kalupaan? Siyempre hindi, mga kabatid, makikipaglaban po tayo. Sa mga DDS dyan na todo suporta kay Sara Duterte, kayo ang gagawin naming pain. Kayo talaga ang gagawin naming pain. Kung sakaling maiupo yan si Sara dahil sa kamangmangan ninyo, nako, kayo talaga ang hahanapin namin. Mga kabatid, dapat nating seryosohin ito dahil ang China, mga kababayan, seryoso po, no, sa kanilang plano, mga kapatid, na girahin ang bansang Taiwan by 2027. No wonder, mga kababayan, kung bakit itong sila Sara Duterte, no, talagang double time ngayon, mga kapatid, sa pagpapakalat ng kanilang mga propaganda. Dahil nga, mga kababayan, no, gustong-gusto po ni Sara, mga kapatid, manalong presidente para maibigay na po nila sa China yung mga kinumit noon na mga teritoryo natin, no, under Duterte administration. Yun po yan, mga kababayan, kaya pala double time, no, at gigil na gigil patalsikin itong ni Sara Duterte si President Marcos kasi nga, mga kababayan, gusto nilang sabayan, no, itong planong digmaan ng China laban sa bansang Taiwan. Di ba, mga kabatid? No, kayo mga DDS kayo. Nako, kayo talaga ang gagawin naming pain kapag ginawa yan, no, ng bansang China sa ating teritoryo. No, itong kanilang planong pagsakop, no, sa isla ng Batanes at sa buong Luzon. Hahanapin talaga namin kayo. Tuloy. Kasi ang Luzon Strait, ang kumbaga nasa southern part yan ng Taiwan. At alam naman ng lahat na binabalak ng China sa Taiwan by 2027. Dagdag pa ni Professor Sa madaling sabi, mga kababayan, ano, whether we like it or not, mga kabatid, no, madadamay tayo sa digmaan, no, sa pagitan ng China at bansang Taiwan. Madadamay tayo, mga kababayan. Bakit kamo? Meron tayong mga teritoryo, mga kabatid, no, na tawag nito, kiniklaim ang bansang China. Nasabi nila sa kanila daw. Talagang idadamay tayo ng China niyan, mga kababayan. Kaya gusto nilang paalisin ng Amerika dito sa ating bansa eh. Dahil, mga kapatid, gusto nila na hindi tayo papalag kapag ginawa nila yung plano nilang pananakop sa ating teritoryo. Dito pa lang sa issue ng Taiwan, mga kapatid, kahit wag na muna natin pag-usapan yung issue sa West Philippine Sea, no? Malaking bagay ito dahil ina-associate po ng China, mga kababayan, ang Batanes dito sa bansang Taiwan. Na kung saan, mga kapatid, pag nasakop nila ng tuluyan ang bansang Taiwan, sasakupin din nila, no, ang isla ng Batanes. Napakadelikado nitong planong ito, mga kapatid, ano, ng bansang China. Kaya ngayon pa lang, maghanda-handa na po tayo, mga kababayan. Tuloy. De Castro, hindi na bago ang ganitong naratibo dahil lumabas na rin ito noon sa mga Chinese vloggers. Ngunit ngayon ay tinalakay na rin ito sa isang symposium sa Jinan University na iniuugnay sa Communist Party of China. Ito, mga kapatid, sa mga hindi pa po aware sa balita, no, about dito sa mga teritoryong kiniklaim ng China, no, sa ating bansa. Mga kababayan, itong Batanes po, pangatlo na po ito. No, unang-una diyan, mga kababayan, sa listahan is yung West Philippine Sea nga. Pangalawa, mga kapatid, yun pong mga isla ng Palawan. Way back 2024, mga kababayan, nagpalabas na rin po, no, ng ganitong naratibo ang China na yung isla daw ng Palawan, mga kapatid, ay sako pa daw yan, no, ng China. Pangatlo itong Batanes ngayon, mga kapatid. Alam nyo kung ano yung kinakatakot ko dito, mga kababayan?
Ang kinakatakot ko po dito mga kapatid, kapag tuluyang naiupo yung si Sara Duterte mga kababayan bilang presidente ng ating bansa, nako mga kapatid, kawawa po talaga yung ating mga kababayan na nakatira dyan sa Palawan at dyan sa Batanes. Dahil panigurado mga kapatid, ibibigay po yan ni Sara Duterte sa bansang China. Hindi ko nakikita mga kababayan na susuwagin ni Sara Duterte itong si Xi Jinping. Panigurado niyan mga kababayan, talagang magagaya itong si Sara Duterte sa kanyang ama na kung saan mga kapatid, ginawang ahente po ng bansang China dito sa Pilipinas. Kasi yung mga teritoryo na yan mga kapatid, sa paniniwala ko lang kinumit na po yan noon ni former President Duterte kasi nga sabi ni Digong, I love China I love Xi Jinping Diba? At yung arbitral awards mga kapatid na nagsusuporta sa ating claims dyan sa West Philippine Sea, sabi ni Duterte mga kababayan, na basurang papel lang daw yun. So kung ano yung paniniwala noon ni former President Duterte mga kapatid, ganon din yung paniniwala ngayon ni Sara Duterte. Kaya hindi ako naniniwala mga kababayan na itong si Sara Duterte mga kapatid ay susuwagin si Xi Jinping. Lahat ng aangkinin ni Xi Jinping mga kababayan sa ating teritoryo, panigurado, ibibigay po yan lahat ni Sara Duterte. That's why mga kabatid, todo suporta din po ngayon ang gobyerno ng China dito sa grupo nila Sara Duterte. Halos sila lahat ngayon mga kababayan ang nagbibigay ng pera sa grupo nila Sara Duterte para gumalaw yung kanilang mga makinarya, yung kanilang mga propaganda. Panigurado mga kabatid, lahat ng ginastos ng China mga kababayan dito po sa grupo nila Sara Duterte mga kabatid, babawiin po yan ng China pagdating ng 2028. Kayong mga DDS kayo, papayag ba kayo niyan? Payag kayo na abusuhin tayo ng bansang China? Talagang kayo ang hahanapin namin kapag nagkataon na girahin tayo ng China, kayo ang hahanapin namin at kayo yung ipapain namin dyan. Dahil sa kamangmangan ninyo, tignan nyo, magkakasingilan lang tayo pagka ginawa na po yan ng bansang China sa ating teritoryo. Tuloy. Talagang pag-aralan natin, seryosohin natin yung ginawa sa Jinan University. Posible, ang tingin ko dyan, it's about Taiwan. Kasi napaka-importansya ng Batanes pag nagkaroon ng hidwaan sa Taiwan. Nakita na natin yan nung balikatan exercise. Nandyan ang 3rd Littoral Marine Regiment. Nandyan din pumasok ang 25th US Infantry Division mula. Ito pa mga kapatid, hindi na po ako, nabubulol ako. Hindi na ako magtataka mga kababayan dahil lumabas na nga itong narrative ngayon, panibagong narrative ng China na kung saan yung Batanes nga daw extension ng Taiwan. Hindi na ako magtataka mga kapatid kung sa mga susunod na buwan pupwestohan na po yan ng mga monster ship ng bansang China. Ganun kasi ang diskarte mga kababayan ng China. Once na claim nila yung isang teritoryo mga kapatid, pupwestohan agad nila yan ang kanilang mga militia vessels at kanilang mga monster ship. Yun po ang paniguradong mangyayari mga kababayan sa mga susunod na buwan. Kaya dapat tayong mga Pilipino mga kapatid maging mapagmatsyag po tayo dito sa masasamang plano ng China sa ating mga teritoryo. Tama naman si Pangulong Marcos doon sa kanyang sinabi nung nakaraan mga kababayan na natatakot daw siya na kapag nawala na siya sa posisyon mga kapatid, baka lahat ng kanyang mga ipinaglalaban ngayon, particular sa teritoryo ng Pilipinas ay mabaliwala lahat at mapunta ito sa bansang China. Dahil panigurado yan mga kababayan, kapag itong si Sara mga kapatid nakalusot po at nanalong presidente, yan po talaga ang gagawin mga kababayan ni Sara Duterte. Kasi nga naniniwala sila na China is a friend mga kapatid. Naniniwala sila na kaibigan natin ang China. Ngayon ang tanong mga kababayan, ito ba ang klase ng kaibigan na kinukonsider nila? Na kung saan mga kapatid gustong nakawin, gustong angkinin, gustong sakupin yung ating teritoryo. Ito ba ang klaseng kaibigan mga kapatid na sinasabi
nitong mga DDS nila Sara Duterte at nila Harry Roque? Pakikipagkaibigan pa ba ito, mga kababayan? No? Matatawag pa ba natin pakikipagkaibigan pa itong pang-aabuso na ginagawa ng bansang China sa atin? And ito pa, mga kababayan, panigurado yan. No, kapag naupo yang si Sara, mga kabatid, ang unang-unang gagawin din yan, mga kababayan, sisipain, no, itong impluwensya ng Amerika na kung saan, mga kababayan, ito lang po ang inaasahan natin ngayon, no, dito sa sigalot na ating kinakaharap sa bansang China, no. Panigurado, mga kababayan, sisipain ni Sara Duterte itong mga kano, mga kabatid, na nandito ngayon sa ating bansa. Tatanggalin ni Sara Duterte yung impluwensya ng Amerika sa atin at yung mga EDCA sites natin, mga kababayan, panigurado yan, mga kabatid, no? Ipapasara po yan ni Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, tutunganga na lang ba tayo? Aantayin na lang ba natin, mga kabatid, na abusuhin tayo ng bansang China? Siyempre, mga kababayan, kailangan po nating kumilos kapag nangyari yan, mga kabatid. Ito, lagi ko itong sinasabi noon, hindi natin gusto ng giyera, mga kababayan. Pero kung tawag na po ito talaga, mga kabatid, ng tadhana ng ating bansa na kung saan po kailangan po talaga natin makipagdigmaan sa bansang China, mga kababayan, wala na po tayong magagawa dyan. Kung ito lang naman, mga kabatid, ang tanging paraan para hindi tuluyang masakop ng China yung ating mga teritoryo, so be it, mga kabatid. Digmaan na kung digmaan, mga kababayan. No? Hindi po ako naniniwala, mga kabatid, na maidadaan pa to sa dialogo. Hindi ako naniniwala, mga kababayan. Kung si Duterte nga di ba? Hindi nga nadaan ni Digong, no, sa pakikipagdialogo ang bansang China noon. How much more pa ngayon? Na kung saan, mga kababayan, sobrang laki na po, no, ang ginastos ng China para sa grupo ni Sara Duterte. Hindi ako naniniwala, mga kababayan, na madadaan pa ito sa magandang usapan at hindi mangyayari, mga kabatid, na ang bansang China yuyuko sa bansang Pilipinas. Ang gusto kasi lagi ng China, mga kababayan, tayo yung nakikinig sa kanila. No, ang gusto ng China, mga kapatid, tatango lang tayo sa mga gusto nilang gawin sa ating mga teritoryo. Ayaw nilang i-consider, mga kababayan, yung ating mga opinion at suhestyon, mga kapatid. Ayaw ng China niyan. Kaya paano magiging tahimik yung ating bansa niyan, mga kababayan, no, or paano magiging maayos yung ating bansa niyan kung tuta ng China, mga kapatid, ang iuupo natin sa 2028. Sasabihin ng iba dyan, gusto mo lang siraan si Sara Duterte. Eto ang malaking tanong dito. Ano ba sa tingin nyo? No? Ipaglalaban kaya ni Sara Duterte itong Batanes kung sakaling angkinin ito ng China o ibibigay niya? Kasi in my personal opinion, ngayon pa lang, mga kababayan, talagang ibibigay yan ni Sara. Ibibigay ni Sara yan, mga kabatid, dahil sobrang laki na po ng kanilang utang na loob, no, sa gobyerno ng bansang China. Ito kasi yung nagpapakain sa kanila ngayon Ito yung gumagastos, mga kababayan, sa kanilang mga propaganda dito at mga makinarya. So walang rason, mga kabatid, na hindi ibigay ni Sara Duterte, no, sa bansang China lahat ng gugustuhin nito, no, sa ating mga teritoryo. Ibibigay yan, mga kababayan, ni Vice President Sara Duterte. Tuloy. Sa Hawaii. Noong June 30, 2026, isinagawa ang isang academic symposium sa China tungkol sa soberanya ng Batanes. Dumalo sa naturang symposium ang ilang scholar mula sa mga institusyon gaya ng Nanjing University at Chinese Academy of Social Sciences. Iginiit ng ilang Chinese scholar na likas na extension umano ng Taiwan ang Batanes Islands. Di ba? Likas na extension di umano, no, ng bansang Taiwan ang Batanes. Grabing kahibangan tong ginagawa ng China, mga kabatid, ano? Lahat, mga kababayan, ginagawa nila ng paraan para maangkin lang nila, mga kabatid, yung ating teritoryo. Di ba? Ngayon, mga kabatid, no, isa ito ngayon sa dapat pong paghandaan ng ating gobyerno. No, dahil kapag nagsimula na po ang digmaan, mga kababayan, ano, sa pagitan ng Taiwan at China, panigurado, mga kabatid, magpapaulan na rin yan ng missile, no, ang bansang China diyan po sa Batanes.
Kaya nga siguro ginawa niya ng military base dyan para just in case mga kababayan, worst comes to worst, no? Meron po tayong depensa mga kapatid. Kanya nga lang mga kababayan, inuusig din po kasi yan ngayon ng mga makakaliwang grupo. Dahil ayon sa kanila mga kapatid, pinoprovoke daw natin ang bansang China. Pinoprovoke ba yung dinidepensahan lang natin yung ating teritoryo? Palibhasa kasi parehas silang mga komunista ang umutak Pero mga kababayan, ito po talaga ang isa sa mga pinakamagandang ginawa ng Marcos administration, yung dinidepensahan po mga kapatid ng ating presidente yung ating teritoryo. Unlike nung nakaraang administrasyon mga kababayan na halos ipamigay na lang ni Duterte mga kapatid sa China lahat ng ating teritoryo. Kaya nga siya binansagan na ahente ng bansang China dito sa Pilipinas Dahil nga mga kababayan, si Digong na mismo mga kapatid ang nag-o-offer sa ating mga teritoryo sa bansang China. Tignan yung ginawa niya sa Davao mga kababayan. Ginawa niyang lagusan ng mga illegal na mga inchik mga kapatid na gustong pumasok sa ating bansa at maghasik ng lagim. Yung Davao mga kapatid, dyan po yan. In and out yan mga kababayan ng bansang China, ng mga tawag nito ng mga Chinese na nagninegosyo ng illegal mga kapatid dito sa ating bansa. Kaya nga si Baste, mga kababayan, Baste ba si Pulong? I think si Baste yata, di ba? Pinalagan niya mga kapatid ang plano ng gobyerno na lagyan ng EDCA sites, yung party dyan sa Davao. Pumalag si Baste mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, ayaw nila mga kababayan na sarahan yung pinto na dinadaanan ng mga Chinese. Ngayon mga kapatid, lumilinaw na. Talagang lumilinaw na po ngayon para sa akin mga kababayan kung bakit gigil na itong sila Sara Duterte mga kababayan na kunin ang Malacanang. Kasi nga baka siguro mga kapatid, meron na pong usapan itong sila Sara Duterte at itong gobyerno ng China na dapat pagdating ng 2027 hanggang 2028 full blast na tayo. Full blast na tayo. Dapat Madam Sara Duterte, makuha mo yung Malacanang para tuloy na yung ating mga kasunduan noon. Kaya double time ngayon mga kababayan, itong grupo ni Duterte mga kapatid na siraan ang Marcos administration para lang bumango yung kanyang pangalan. Kasi nga naniniwala ako na meron talaga na silang kasunduan noon pa. At ito nga mga kapatid, plano na nilang isakatuparan ito sa darating na 2027 hanggang 2028. Biruin nyo mga kababayan kung ano yung magiging tawag nito, kalagayan ng ating bansa sa mga panahong yan. Kasi nga mga kapatid, gaya ng sabi ko sa inyo noon, nung mga nakaraang video natin na kapag yang si Sara Duterte na upo mga kababayan, ang unang-unang gagawin niyan is maghigante doon sa mga politiko na di umano'y inaalipusta yung kanilang mga pamilya. Pangalawa mga kapatid, eto na mga kababayan, yung kanilang mga commitment sa bansang China. Talagang tutuparin na yan ni Sara Duterte mga kapatid. Pangatlo mga kababayan, ibabalik nila yung tukhang mga kapatid na wala namang basihan. Yung tukhang na kung saan mga kababayan, mahigit 35,000 Filipinos po mga kapatid ang naging casualties. At ayon pa nga kay Robin Padilla, mga kapatid, mas hihigitan pa daw yon ni Sara Duterte kapag naupo siyang presidente. Talagang magiging malagim mga kababayan ang sitwasyon ng ating bansa kapag nanalo yang si Sara Duterte bilang pangulo ng ating bansa. At pag dumating nga yung panahon na yan, yung mga DDS na ito na punong-puno ng kamangmangan ng ating unang sisingilin dyan mga kapatid. Eloy. Kaya naman dapat itong maging bahagi ng teritoryo ng China. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang batayan ang claim na ito ng China sa Batanes. Yes mga kapatid, wala. Halos lahat naman ng claim ng China, mga kababayan, sa ating teritoryo, wala namang basihan yan. Pero bakit kamo lumalakas ang loob ng China mga kapatid? Siyempre mga kababayan, meron silang mga meron silang mga tao dito sa loob ng ating bansa. At ang mas worst pa doon, kapwa natin Pilipino mga kapatid. Mga kababayan lang din natin mga Pilipino ang gumagawa ng naratibo para pagandahin ang imahe ng China dito sa loob ng ating bansa.
At ang pinaka-worst dyan mga kababayan, mga bigating politiko pa. Oh. Di ba mga kapatid? Pero kung tutuusin, lahat ng mga claims ng China mga kababayan, no, wala po yang basihan. No? Wala po silang karapatan para angkinin yung ating mga teritoryo mga kapatid. No? Kaya nga mga kababayan, ngayon pa lang mga kapatid, sugpuin na natin, no, itong mga tuta ng China na gustong i-take advantage ang ating gobyerno. At isa na nga dyan mga kababayan, ito nga sila Sara Duterte na kung saan mga kapatid, kaya gusto nilang makuha talaga ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa dahil naniniwala sila mga kapatid na ito lang ang tanging paraan, no, para maisakatuparan ng China lahat ng kanilang pinaplano sa ating teritoryo. Tuloy. At tinawag na isang malaking kalokohan. So, ito'y concerning, kaso ito'y dapat labanan. No, we should not allow this to go unresponded to. No? Ito mga kapatid, naniniwala din ako na kapag halimbawa lang naupo si Sara Duterte, lahat ng mga opisyal tulad nila, tawag dito nitong DND Secretary Gibu Chudoro mga kababayan at iba pang mga kasamahan niya, no, naniniwala ako mga kapatid na ipapa-eliminate yan ni Sara Duterte. Oh, kasi nga mga kababayan, ito yung magiging hadlang, no, sa kanilang kasunduan sa bansang China pag siya po ang nanalong presidente mga kapatid. Alam naman natin mga kababayan kung paano gumalaw yung mga Duterte na yan mga kapatid. No, kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong magtaka mga kababayan kung pagdating ng araw na yan kung saan sisimula na po ng China yung kanilang masamang balak sa ating mga teritoryo mga kapatid. Huwag kayong magtaka kung ito sila DND Secretary Chudoro gagawa nila ng kung ano-ano mga kwento or mas worse mga kababayan, baka ipagurgur pa. Kasi dyan sila magaling sa pagbabanta mga kapatid. Huwag kayong magtaka kung itong mga taong ito mga kapatid ay mawawala bigla sa eksena. Dahil panigurado yan mga kababayan, ito din po yung isa sa mga unang wawalisin, no, ni Vice President Sara Duterte mga kapatid kapag siya po ang nanalong presidente ng ating bansa. Siyempre mga kababayan, hanggat nandito po, no, itong tulad nila DND Secretary Gibu Chudoro na kung saan ipinaglalaban, ini-educate yung ating mga kababayan patungkol sa totoong tawag nito, estado ng ating mga teritoryo mga kapatid, no, nagiging hadlang ito sa mata nila Sara Duterte. Nagiging hadlang ito mga kababayan sa daanan ng China. Oh, kaya panigurado yan mga kapatid. Ito yung mga unang lilinisin po ni Vice President Sara Duterte, no, sa kanyang administrasyon kung sakaling manalo siya. Kung manalo lang mga kapatid, hindi ko naman sinasabing mananalo talaga siya. Kung manalo siya, no, bilang pangulo ng ating bansa. Tuloy. Number one, all academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan what is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito. Tama yun. And it's ludicrous. Naniniwala rin ang kalihim na maaaring senyalis ito ng plano ng China na palawakin pa ang impluwensya nito sa Pacific. Giit ni Chudoro, ang ganitong mga pahayag ay lalo lamang magpapalakas sa pagkakaisa ng Pilipinas at ng international community laban sa anyay irresponsableng asal ng China. Ito mga kapatid, kapag ginawa talaga ito ni Sara Duterte by 2028 mga kababayan, no, na kung saan ipapamigay niya, hayaan niya ang China na sakupin yung ating mga teritoryo, ang makakalaban na po mga kapatid ng gobyerno ng Pilipinas, no, kapag dumating ang araw na yan ay mismong mga kaalyado na natin ngayon mga kababayan na sumusuporta sa atin, no, laban sa hidwaan natin sa China. Yan po ang makakalaban mga kapatid ng gobyerno ng Pilipinas. At talagang magiging battleground mga kababayan ng bansang Pilipinas kapag nangyari yan. Oh, 'di ba? Kasi nga ayon sa narrative nitong mga nagagaling-galingan diyan na mga eksperto di umano sa side nila Sara Duterte, ginagamit lang daw tayo ng bansang Amerika mga kababayan, no, sa kanilang interest laban sa bansang China. So ang tanong dito, eto bang pang-aangkin ngayon, no, ng China sa isla ng Batanes, isa pa ba ito sa panggagamit ng bansang Amerika sa atin?
Kasi according sa kanila mga kabatid, ginagawa lang daw tayong pain eh. No? At magiging battleground daw ang bansang Pilipinas, mga kababayan, dahil sa bansang Amerika. No, etong pang-aangkin ngayon ng China, no, sa isla ng Batanes, parte pa ba ito sa inyong naratibo? So papayag kayo, no, na ibigay na lang sa China itong Batanes kasi para makaiwas sa gulo, no, ibibigay na lang. Kasi yun yung gusto yung palabasin sa mga naratibo nyo dyan eh. 'Di ba? Na ginagamit lang daw ang Pilipinas, mga kabatid, ng bansang Amerika. Samantalang ang katotohanan dyan, mga kababayan, is tinutulungan lang po tayo ng bansang Amerika, mga kabatid. Kasi nga, mga kababayan, kung titignan po natin, no, pinalaya po tayo ng bansang Amerika, mga kabatid, mula sa kanilang ginawang pananakop noon sa ating bansa. Tapos ngayon, magpapasakop lang tayo sa bansang China? Oh, 'di ba? Talagang insulto 'yan, mga kababayan, no, para sa bansang Amerika, na kung saan, mga kabatid, hindi nila tinuloy yung kanilang plano na tuluyan tayong sakupin. No, binigyan pa rin nila tayo ng ating kalayaan, mga kababayan. Tapos ngayon, no, bibigay tayo sa bansang China. Siyempre hindi papayag ang Amerika diyan. Talagang ipaglalaban tayo, mga kabatid, ng bansang Amerika. That's why tinutulungan nila tayo ngayon. No? Tinutulungan nila tayo ngayon laban dito sa mga agresyon na ginagawa ng bansang China. At dahil nga dyan, mga kababayan, sa mga pangyayaring yan, dumami po, mga kabatid, ang mga bansa na, na sinusuportahan ngayon ang bansang Pilipinas. Oh, ganun po yan, mga kababayan. Taliwas po doon sa naratibo nitong grupo nila Sara Duterte, mga kabatid, na di umano'y ginagamit lang tayo, no, ng Amerika dahil meron silang interes sa bansang China. Hindi po yun ganun, mga kababayan. Oh, itong issue sa Batanes ngayon, ano, itong panibagong issue sa Batanes, mga kabatid, matatawag pa ba natin na panggagamit pa rin ito ng bansang Amerika sa atin, mga kababayan? Oh, anong gusto nilang gawin, mga kabatid? Ibibigay na lang yung yung isla na yan? Siyempre hindi, mga kababayan. Oh, hindi yan pwedeng mangyari, mga kabatid. No, malaking kalapastanganan 'yan, no, sa mga katwiran na ipinaglaban noon, no, ng ating mga bayani. Yung ating mga bayani, mga kabatid, no, puno po ng pangangatwiran. Puno po sila ng dahilan, mga kababayan, kung bakit ayaw nilang sakupin tayo ng mga dayuhang bansa. Tapos ngayon, mga kabatid, sa era natin ngayon, ibibigay na lang natin ng ganyan kadali. Oh, dahil ayaw nating makipagdigmaan sa bansang China. Oh, 'di ba? Kaduwagan na po 'yan, mga kababayan. No, kaduwagan na po 'yan. Hindi po 'yan pwede, mga kabatid. No, ayaw natin ng digmaan, pero kung digmaan lang ang tanging paraan para maipagtanggol natin yung ating teritoryo, mga kabatid, so be it. 'Di ba? So be it po, mga kababayan. Kaysa naman, no, sa alilain tayo, abusuhin tayo ng bansang China. Ano pat naging isang bansa tayo kung papayag lang din tayo, mga kababayan, na alilain, abusuhin tayo ng dayuhang bansa. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Tuloy. Sinabi rin niyang dapat agad itong kondinahin ng mga akademiko sa buong mundo upang hindi magkaroon ng anumang kredibilidad ang naturang claim. So, I view this as once more, probably it's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nasa plano nila yan. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Sa panig naman ng Pagka nagkaganyan, mga kabatid, ang gagawin ng China, hindi lang Pilipinas ang kanilang makakalaban dyan. Oh, maraming mga bansa talaga, mga kabatid. Diba? Marami po talaga mga bansa sa Asia ang papalagan na po sila. And ito, mga kabatid, kasi panigurado dahil pumutok na naman itong isyong ito. Gagawin na namang narrative ng mga DDS niyan, mga kabatid, is baka bagsakan daw tayo ng nuclear missile ng bansang China. Ganon yung panakot nila eh. No, imbis na i-encourage nila yung mga kababayan natin, no, na lumaban sa mga ganitong naratibo ng China, tatakutin nila, mga kapatid, ang mga Pilipino. Oh, gaya nito sila Vic Rodriguez yata yun, sila Harry Roque, nagsasabi na wala daw tayong magagawa kapag binagsakan tayo ng nuclear missile ng bansang China. Wala pong katotohanan yun, mga kababayan. Oh,
Hindi po totoo mga kapatid na basta-basta na lang tayong babagsakan ng nuclear missile ng bansang China. Kasi yung mga ganyang klaseng super weapon mga kapatid, meron din pong tinatawag yan na international law. Hindi mo basta-bastang pwedeng gamitin yan mga kapatid kasi once na nilabag mo yung international law na nag-govern dyan sa mga super weapon na yan mga kapatid, no? Halos lahat ng mga bansang may mga nuclear weapon mga kapatid, talagang ibubuhos nila yan sa bansang China. Ganun po yan mga kababayan. Kaya ang China, hindi yan gagamit ng nuclear weapon mga kapatid sa ating bansa. Malabong-malabo yung gagawin niya ng bansang China. Tingnan nyo ang bansang Russia mga kapatid. Di ba? Ilang taon na yung gera nila versus Ukraine mga kababayan. Nagawa bang gamitin ni Putin? No? Yung kanyang nuclear missile mga kapatid? Hindi. Bakit kamo mga kababayan? Natatakot si Putin na kapag nilabag nila yung batas mga kapatid na nag-govern dito sa mga nuclear weapon nila mga kababayan, natatakot si Putin na baka siya yung bansa niya mismo, ang papasadahan ng iba't ibang mga bansang may mga nuclear missile na kanilang mga warheads. That's why magpahanggang ngayon mga kapatid, hanggang pagbabanta lang, ang ginagawa ni President Putin dito sa Ukraine na gagamit di umano siya ng nuclear missile niya. Pero mga kababayan, ilang taon na ang gera sa Ukraine at bansang Russia. Never pang gumamit ang Russia mga kapatid ng nuclear weapon nila. Kasi nga, anticipated na ni Putin yung posibleng mangyari sa kanilang bansa kapag nilabag nila yung international law na nag-govern dyan sa kanilang mga nuclear weapon. Ganon din yung bansang China. Walang katotohanan yung pananakot mga kapatid nila Harry Roque na babagsakan daw tayo ng mga ganitong mga missile. Nakaw! Tinatakot lang nila ang mga Pilipino dahil alam nila mga kapatid, especially itong mga supporters nila. Alam nila kasi mga kababayan na mga ignorante at walang alam. Kaya ngayon mga kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa mga ganyang mga pananakot nitong kampo nila Sara Duterte na babagsakan di umano tayo ng nuclear missile ng bansang China. Walang katotohanan yan. Kapag ginawa po yan mga kababayan, ng bansang China sa ating bansa mga kapatid, panigurado papaulanan po yan ng Amerika, ng ewan ko lang kung makikisama ang Russia pero panigurado mga kapatid sasama itong bansang France, bansang France, bansang tawag nito India, sasama yan na magpapaulan ng nuclear warheads diyan mga kapatid sa mainland China kapag ginawa nila na paulanan tayo ng kanilang nuclear warheads dito. Pero mga kababayan, okay, matakot dyan. Walang katotohanan yan. Kwentong barbero lang yan mga kapatid ng grupo nila Sara Duterte para ma-intimidate tayo, para matakot kayo. Pero ang totoo mga kababayan, takot ang China na gawin yan. Takot na takot po ang bansang China mga kapatid. Tuloy. Ang Philippine Coast Guard, tiniyak ni Rear Admiral G. Tariela na nananatiling normal ang sitwasyon sa Batanes. Patuloy anyang nagpapatrolya ang Coast Guard at Armed Forces sa Batanes at wala silang nakikitang malaking pagdami ng presensya ng Chinese vessel sa lugar. Pero ito mga kapatid, kakalabas lang po kasi nitong naratibo na to Panigurado yan sa mga susunod na buwan. May mga monster ship na yan mga kapatid na padaan-daan dyan. At yan na po yung simula niyan mga kababayan. Lalo na ilang buwan na lang, 2027 na mga kapatid. Pagdating ng 2027, talagang parang mag-all out yata itong bansang China sa kanilang planong pagdigma, pakikipagdigma sa bansang Taiwan. Pero mga kababayan, isang bagay din mga kapatid, hindi po mahina ang bansang Taiwan. In fact, mga kapatid, mas advanced pa nga sila sa atin pagdating sa mga kagamitang pandigma Suportado din po kasi yan mga kababayan ng iba't ibang mga bansa. Kaya isa din ito mga kapatid sa nakikita ko na kapag tinuloy ito ng bansang China, itong kanilang plano na girahin ang Taiwan by 2027 mga kababayan, ang una din talagang re-responde sa bansang Taiwan mga kapatid ay ang bansang Amerika.
Kasi nga mga kababayan, no, ayaw din po ng Amerika mga kabatid na mahawakan ng China, no, ang bansang Taiwan dahil yung negosyo ng Amerika na sinasabi ni Donald Trump na ninakaw daw ng bansang Taiwan mga kababayan ay active pa magpahanggang ngayon yung TSMC na yan, no, na nagpo-provide ng mga microchips mga kabatid sa buong mundo. Yun po yung negosyo diyan sa Taiwan mga kababayan na kung saan ayaw pong mapunta ng bansang China bansang Amerika mga kabatid sa kamay ng China. At isa din po 'yan sa dahilan mga kababayan, yung TSMC na 'yan, no? Isa po 'yan sa mga dahilan mga kapatid kung bakit gusto ng China sakupin ang bansang Taiwan dahil napakalaki po ng market niyan mga kababayan. At kapag nahawakan ng China 'yan sa liig mga kapatid, may posibilidad kasi na pwedeng kontrolin ng China, no, ang merkado sa buong mundo. Dahil gamit na gamit po yung produkto na yan ng TSMC mga kapatid sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Ngayon, kapag tinuloy ito ng China mga kapatid na kung saan gigirahin nila ang Taiwan, panigurado mga kababayan, makakabangga nila ang bansang Amerika. And eto mga kapatid buti sana kung Amerika lang, no, nandyan din yung Japan. Nandyan din yung India mga kapatid. No, na meron silang mga hidwaan. Talagang tutulong yan. Pagtutulungan talaga mga kababayan, no, itong bansang China. Kaya dapat pag-isipan itong mabuti, no, ni Xi Jinping. Huwag siyang basta-basta girahin yung Taiwan na yan dahil panigurado yan, no. Talagang pag siya po ay kinante mga kababayan ng bansang Amerika, talagang hindi nababangon yung kanyang bansa. At ang mas worst pa dito mga kabatid, yung mga dollar deposit po ng bansang China sa iba't ibang mga bansa mga kapatid. Kasi meron po yung tinatawag na dollar deposits na kung saan yung currency na ginagamit nila sa pakipagkalakalan. Yung mga deposit nila mga kapatid, pwede po yung ipa-freeze ng bansang Amerika. Talagang babagsak yung ekonomiya mga kababayan ng bansang China, no? Kaya kung ako dito kay Xi Jinping, think twice, no? Before you throw the dice. Baka mamulubi ka bigla, no? Xi Jinping, baka mamulubi ka bigla. Gayunman, binigyang diin ni Tariela na kailangang sagutin agad ang mga ganitong pahayag upang hindi ito paulit-ulit na gamitin bilang propaganda. Anya, walang legal o historical na batayan ang pag-aangkin ng China sa Batanes at naniniwala siyang bahagi ito ng isang state-sponsored information operation. Hindi ako naniniwala na hindi ito kasama sa grand design ng People's Republic of China. Alam naman natin that anything that comes out sa Chinese government, especially for the information, lahat ito suportado ng Estado. It is a state-sponsored information operation. Alam naman natin na ang Chinese embassy laging align ang kasinunghalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Baka next week, ang kinin na rin nila Ilog Pasig, no? Sa ngayon, wala anyang Ano na lang naman pati Ilog Pasig ang kinin nila. Diyos ko po. Ilangang magdagdag ng deployment sa Batanes dahil wala namang nakikitang pagbabago sa aktual na sitwasyon. Pero wag tayong pasisiguro dyan. No? Wag tayong pasisiguro dyan. Dapat maging mapagmatsyag tayo. At dapat ngayon pa lang, kung ako lang mga kabatid hindi naman sa pinapangunahan ko sila. Kung ako lang dapat ngayon pa lang ipwesto na natin yung ating mga barkong pandigma dyan. Nang sa ganun mga kababayan, mauunahan natin sila sa kanilang mga plano at masisita kaagad natin, no, yung kanilang mga barko na ipapasok nila diyan, no, sa isla ng Batanes mga kabatid. Huwag tayong pasisiguro, huwag tayong pakampante, no, para hindi tayo matulad doon sa issue dati ng West Philippine Sea na kung saan mga kabatid, hinayaan lang po ng dating administrasyon, naniwala tayo na gagawa lang sila doon ng kanilang kubo para pahingahan ng mga mangingisda. Tapos later on, mga kababayan, ginawang artificial island. At ngayon, hindi na tayo nakakalapit doon. Kasi nga mga kabatid, talagang ginastusan ng China Kaya ito ngayon, para hindi na maulit yung pagkakamali noon, dapat ngayon pa lang, pumwesto na tayo. Diba? Kung
kung ito talaga yung tadhana ng Pilipinas, kung nakatadhana talaga tayong makipagdigmaan para lang ipagtanggol yung ating teritoryo, bakit ba? Oh, 'di ba? Mga DDS lang naman ang takot mga kapatid sa digmaan, no? Gusto nila na tawag dito, alilain sila ng China. Okay lang sa kanila na gawin silang alila. 'Di ba? Wala sa kanila 'yon. Pero tayo mga kababayan, bilang totoong mga Pilipino, hindi tayo papayag diyan mga kapatid. Oh, 'di ba? Magkaubusan na tayo kung kailangan magkaubusan. Oh, wag lang talagang basa-basang isuko yung ating mga teritoryo. Ganun po 'yun mga kababayan. Tuloy. They don't have any basis para sabihing ang Batanes ay pag-aari din ng China. Since nagkaroon tayo ng isang republika, may mga Pilipino na talagang na nasa Batanes, mga Ibatan. That has always been ours and it's part of our archipelago. Bagamat walang agarang banta sa seguridad ng Batanes, naniniwala ang mga opisyal at eksperto na mahalagang bantayan at kontrahin ang mga pahayag na maaaring maging bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China laban sa Taiwan at seguridad sa rehiyon. Tama yun. Ryan Lacanlale. So 'yun mga kapatid, no? Hopefully mga kababayan, 'di ba? Hopefully mga kapatid, masugpo kaagad yung naratibo na yan ng bansang China. Grabe ano? Pangatlo na yan mga kababayan sa mga ginawang claims ng China sa ating teritoryo. Unang-una nga dyan is yung West Philippine Sea. Pangalawa yung Palawan, no? Way back 2024. And ngayon mga kapatid, ito na namang Batanes, no? Ang kiniklaim po ng bansang China. And lahat ng mga teritoryong yan, mga kababayan, na ating binanggit po, kapag naupo si Sara Duterte, mga kapatid, talagang ibibigay na yan ni Sara kay Xi Jinping, no? Hindi ko nakikita talaga mga kababayan na itong si Sara Duterte kaya niyang suwagin itong si Xi Jinping. Lahat ng gugustuhin ni Xi Jinping, mga kapatid, no, sa ating mga teritoryo, ibibigay po yan lahat, no, nitong nila Sara Duterte. At idadaan lang nila tayo niyan mga kababayan sa kanilang mga pananakot na naratibo na wala daw tayong laban sa bansang China, no? Kesyo ganito nga, babagsakan lang tayo ng isang bagsak lang tayo ng nuclear missile, 'di ba? Ganun lang ang mga naratibo na ipapakalat ng mga yan mga kapatid, which is wala po yang katotohanan gaya ng sabi ko sa inyo kanina. Wala pong katotohanan yan mga kapatid. And kaya nga nandito ang bansang Amerika, no, para tulungan tayo. No, at hindi papayag ang Amerika mga kababayan na China ang makinabang sa ating bansa. Kasi kung sila nga mga kapatid, na minsan na tayong tinangkang sakupin, pinalaya tayo, 'di ba? How much more pa itong China na wala man lang naiambag dito, no, sa pagbuo sa ating republika. Wala naman talaga silang naiambag mga kapatid. No, yun lang naman mga palpak ng mga produkto nila yung naibigay nila sa Pilipino. Pero yung tulungan tayo para maging isang bansa tayo, wala. Wala tayong utang na loob dyan mga kababayan sa mga inchik na yan. Yun po yun mga kapatid. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong pag-antabay mga kapatid. Huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.